Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, bago po natin na pararaanin ang ating mga balita, syempre makiki-update muna tayo kasi meron tayong na-monitor na kaganapan, no? May pag-atake daw dito sa Tipo-Tipo Basilan at nalaman natin na although wala pa itong masyadong detalye, so yun yung aalamin natin. Nalaman natin na meron pong conflict. So kung saan po ito nagmula at kung ano po yung or sino-sino mga apektado ay malalaman po natin. Makakausap natin live via phone patch si Colonel Francel Margareth Padilla, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines, so AFP. Magandang araw po, Colonel Padilla. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Ma'am Bea. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Colonel, sa pagpapaunlak sa amin. Ito nga po, dahil na-monitor nga namin tong report tungkol sa Tipo-Tipo Basilan, may detalye na po kaya tayo sa insidente? Ma'am, dun sa mga reports po natin, no, nagsimula po ito bilang isang local conflict. Mm-hmm. So, away po ito ng mga grupo mula po sa magkalapit na barangay, no? And hindi po ito isang coordinated attack laban sa gobyerno na ito nga yung lumalabas, no? Kundi ito po, ma'am, ay isang local na alitan, no? Na kalaunan po ay nag-escalate po dun sa area. Okay, so local na alitan, linawin natin, no? Hindi po ito labanan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan kontra sa isang entity, no? Yun po ang malinaw na ibinahagi ni Colonel. Colonel, ito naman po, kasi sabi niyo local conflict at meron po silang term dito, yung tama po ba ang aking pronunciation, RIDO o RIDO? Ito po ba yun? Ito po, ma'am, dito ano po, no, away nga po ng local na lokal, no, doon sa area from different groups. So ang dito, ma'am, ang sabi nga po natin local conflict ito, no. Ito pong local group na sangkot po dito, kabilan po yung armadong miyembro po ng MILF at local lawless elements po, ma'am. Okay. Pero yun nga, ma'am, nililinaw po natin, hindi po ito labanan sa pagitan ng AFP at MILF. Ito po ay local nga po na conflict, ma'am. Okay. Colonel Padilla, na-de-escalate naman po ba natin ang sitwasyon? Yes, ma'am, no. Sa ngayon, the situation po is under control. Ang ating pong mga tropa mula sa 101st Infantry Brigade o yung ating pong Joint Task Group Basilan, ma'am, nakadeploy po sila din, ma'am, no, and sila po ay sinisiguro na ang ating mga civilian po dyan sa area ay ligtas po. As of this time, ma'am, no, nakabalik na po itong mga inilikas, nakabalik na po sa kanilang mga tahanan po. Okay. Meron po tayong figure or datos, mga bilang, kasi nabanggit nyo po na meron pong mga inilikas or nag-evacuate dahil dun sa kaguluhan. May ano po ba tayo, figure or datos? I don't have the exact numbers, ma'am, pero ang mahalaga po rito is
the situation is already under control. Ito pong talks and mga dialogues po are ongoing. And yun nga po, ay nakabalik na nga po itong mga naapektuhan, no, sa kanilang mga tahanan po. And Colonel, wala naman po tayong mga injured and casualty, no, sa labanan? Sa side po ng Armed Forces of the Philippines, ma'am, wala po. Okay. Sa kabila pong side, ma'am, it's still to be verified po kung ano po ang nando doon. Ang AFP po, ma'am, sa pamamagitan po ng ating Western Mindanao Command at ating Joint Task Force Orion nga po, as per coordination po, nakikipag-coordinate nga po tayo dito sa provincial government ng Basilan. Ito po yung mga involved dito, ma'am, no, yung Basilan Council Yes. of Elders at MILF leadership po, no, kasama na po yung ibang law enforcement agencies. So dito, ma'am, sa nangyayari po ngayon, under na po ito ng coordinating committee on the cessation of hostilities para po matulungan po, no, na mapadali po ang dialogo at mapababa na nga po talaga tuluyan itong tension po sa area. Okay, so at least Colonel, meron po tayong mga initiatives on the peace process sa lugar, tama po? Yes, ma'am, no, ongoing po yung ating dialogo at koordinasyon sa ilalim nga po nitong CCCH at pati na po ang Provincial Peace and Order Council po. Okay. And Colonel, ang inyo nung pong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, Ma'am Bea, maraming salamat po for having us here and clearing up the situation, no, yung ating issue on this. Sa inyo pong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nananatili po tayo na in control po sa sitwasyon at patuloy po tayong nakikipagtulungan sa ating pong mga peace partners para po maprotektahan ang ating mga komunidad. At this point, ma'am, hinihikayat po natin na ang lahat po ay manatiling kalmado at patuloy po nating suportahan ang peace process dahil ang tunay po na kapayapaan nakukuha po natin sa dialogo, pagtutulungan at pagkakaunawaan po ng lahat. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po, Colonel Padilla, sa inyo pong oras. Okay, yan po si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines at kanya pong ibinigay sa atin ang update tungkol dito sa tipo-tipo Basilan conflict, no? At siniguro po niya na ito po ay hindi labanan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at sa MILF, bagkus local conflict siya. At siguro may kinalaman dito yung sinasabi nilang, yun nga, in-explain niya yung rido or parang clan war na tinatawag. At yung Council of the Elders doon sa lugar at yung mga nasa ilalim ng peace process ng bansang Pilipinas ng ating pamahalaan ay patuloy na nakikipag-ugnayan para po makamit itong kapayapaan. Maganda po yung sinabi sa atin ni Colonel Padilla na ang tunay na kapayapaan ay nakukuha sa dialogo at hindi sa karahasan. Okay, magbabalik po tayo sa ating balitaan. Siyempre, kilos pampanguluhan muna ang ating top story. Opisyal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkulin bilang bagong mamumuno sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN 2026. Ito ay matapos ipasa ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang ASEAN Chairship Gavel sa kanya sa isinagawang closing ceremony ng 47th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinahayag niya ang pasasalamat sa tiwalang ibinigay sa Pilipinas at tiniyak ang kanyang dedikasyon sa pagsusulong sa kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Timog Silangang Asya. We look forward to working closely with you in the months ahead as we bring the priorities of the Philippines and of course that of ASEAN to realization. Your Majesty, Excellencies, ASEAN is our ship. And 2026 will be the year when we set full sail together towards our shared horizon, guided by the theme, Navigating Our Future Together. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ang chairship ng ASEAN ay isang taunang tungkulin na ginagampanan ng isang bansang kasapi. Mayroon itong layuning pamunuan ng mga pagpupulong, itaguyod ang advokasya ng organisasyon at palakasin ang mga ugnayan ng miyembrong bansa. Muling humawak ang Pilipinas ng ASEAN Chairship noong 2017. Naging sentro ng mga talakayan ng inclusive growth, maritime security at regional connectivity. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa proteksyong panlipunan sa buong rehiyon, partikular para sa mahihirap o marginalized sector. Pahayag ito ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa kaniyang ulat sa pakikilahok ni Pangulong Marcos sa 47th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit at mga kaugnay na summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinabi ni Gatchalian na muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang pangako ng Pilipinas na patuloy ang pagtutok sa social development at people-to-people exchanges sa rehiyon. Nung mga nakaraang mga disasters where Malaysia and Singapore provided logistics para mas mapabilis yung paggalaw ng relief goods mula sa Maynila or sa mga city centers natin patungo sa mga disaster areas. So yun yung mga areas na ikinatutuwa at kinagagalak ng DSWD at we look forward to integrating with the countries in the region para ma-meet natin yung mga prescription o yung mga mandato. Si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik bansa na matapos ang matagumpay na pagdalo sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Magbabalita si Alvin Baltazar. Balik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang matagumpay na pagdalo nito sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kanyang arrival statement, inireport ng punong ekutibo ang kanyang mga naging aktibidad sa summit at pagtalakay ng kanyang mga kapwa-leader sa naturang pagpupulong na may kinalaman sa mga pandaigdigang issue na may malaking epekto sa rehiyon, kabilang ang usapin sa ating teritoryo at ang sitwasyon sa Myanmar. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatibay ng mga ugnayan sa mga bansang katuwang ng ASEAN na may parehong hangarin para sa kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng ekonomiya. Pinuri naman ng Pangulo ang pagiging ganap na miyembro ng Timor-Leste bilang ika-11 bansa ng ASEAN na ay isang hakbang na nagpapakita ng pagkakaisa at pagiging inklusibo ng samahan. Ayon sa Pangulo, tinalakay din ng mga lider ang pagpapalakas ng kalakalan sa pamamagitan ng ASEAN Trade in Goods Agreement, Free Trade Agreement at Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP upang matiyak ang katatagan at tiwala ng mga mamumuhunan. Nagpasalamat din naman ang Pangulo sa kanyang mga kapwa-ASEAN leaders kaugnay ng suporta ng mga ito sa gagawing chairship ng Pilipinas sa susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fields such as security and defense, maritime, climate action, trade, investment, agriculture, and people-to-people relations. And I thank them for expressing their support for our ASEAN chairship in 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na dumadaan sa legal na proseso ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Flood Control Project. Narito si Diane Lear. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Independent Commission for Infrastructure o ICI laban sa mga puna at pagkadismaya ng ilang grupo na manggagawa at negosyante sa umunoy mabagal na usad ng investigasyon sa mga kaso ng katiwalian sa pamahalaan.
Sa kapihan with the media sa Kuala Lumpur, Malaysia, ipinaalala ng Pangulo sa publiko na ang issue ay kasalukuyang tinatalakay na sa legal na proseso, kaya't nararapat lamang na igalang ang mahigpit na proseso ng batas. Aminado rin ang Pangulo na marami siyang natatanggap na mensahe na ikulong at ipagbili na ang mga ari-arian ng umano'y mga sangkot sa korupsyon, ngunit binigyan diin niyang hindi pa dalos-dalos ang magiging hakbang ng administrasyon at ito'y idadaan sa tamang proseso. Giit ng Pangulo, hindi maaring kasuhan ang sinuman ng walang matibay na ebidensya dahil mas malaking pagkakamalian niya kung madadaan sa technicality ang kaso at tuluyang maaabswelto ang mga sangkot. Bagamat nauunawaan niya ang pagkadismaya ng publiko, iginit ng Pangulo na kailangang tiyakin ng pamahalaan na ang mga hakbang ay magriresulta sa pananagutan ng mga sangkot at hindi mauuwi sa wala. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lea, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pilipinas, isusulong ang aktibong papel ng Pilipinas sa paghubog ng gamit ng artificial intelligence sa rehiyon. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Gagamitin ng Pilipinas ang inisyatiba ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa linya ng Artificial Intelligence upang maisulong ang aktibong papel ng bansa sa paghubog kung papaano ginagamit ang AI sa rehiyon. Pahayag ito ni Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona sa harap na nakatakdang pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa South Korea simula October 30 hanggang November 2 para sa APEC Summit, kung saan isa sa mga outcome documents na inaasahang mailalabas ay kinabibilangan ng pahayag na mayroong kinalaman sa artificial intelligence. Ayon kay Escalona, ang target ng Pilipinas ay makapag-establish ng artificial intelligence pagsapit ng taong 2028. Dahil dito, makatutulong niya ang APEC AI Initiative para maging aktibo ang Pilipinas sa pagtitiyak ng AI ay magagamit sa rehiyon sa pamaraang ligtas, transparent, patas at innovation-friendly. It's really about aligning this with our national AI strategy because our goal is to establish an artificial intelligent-powered Philippines by 2028. Yung sinabi kanina na APEC Artificial Intelligence Initiative ng APEC, this is will help us, the Philippines, take an active part in shaping how AI is used across the region naman in ways that are innovation-friendly, safe, transparent, and fair. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, 3 weather systems posibleng makaapekto ngayong darating na undas. Si Marian Bastasa sa balita. 3 weather systems ang inaasahang makakaapekto sa bansa ngayong undas ayon yan sa Pag-asa. Sa inilabas itong Special Weather Outlook, tinukoy ang Northeast Monsoon o Amihan, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at isang low pressure area na posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa mula October 30 hanggang sa November 2. Mula Huwebes hanggang Biyernes, October 30 to 31, asahan ang maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa Amihan. Maulap din sa ilang bahagi ng Luzon habang ang LPA at ITCZ ay magdudulot ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Visayas, Mindanao, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropas, Central Luzon at ilang bahagi ng Cagayan Valley at Pangasinan. Sa Sabado naman, November 1, patuloy na makararanas ng maulap na panahon na posibleng may kalat-kalat na pag-ulan din sa Visayas, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora at Zamboanga Peninsula. Habang sa November 2, magpapatuloy ang pag-ulan sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol at Western Visayas dahil pa rin sa LPA at ITCZ. Magdadala
magdadala rin ng pag-ulan ng amihan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Ayon naman sa Pag-asa, mababa ang tsansa ng LPA na maging bagyo sa panahon ng forecast period. Pinapayuhan pa rin ang publiko, lalo na sa mga bibisita sa mga sementeryo, na mabuting magdala ng payong at mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Heightened alert status nakataas na sa hanay ng Philippine National Police o PNP. Kabahagi pa rin ito ng paghahanda sa paggunita ng undas. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Ganap na alas 12 ng hating gabi kanina, nakataas na ang heightened alert status sa hanay ng Philippine National Police bilang bahagi ng latag na seguridad sa paggunita ng undas. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ligtas at mapayapa ang publiko sa nabanggit na okasyon. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melchor Natates Jr., layunin nito na mapalakas ang presensya ng pulisya, mapadatili ang kaligtasan ng publiko at matiyak ang mabilis sa pagtugon sa anumang emergency. Puna rito, dinoble na ng PNP ang kanilang deployment sa mahigit 50,000 sa ilalim ng Ligtas Undas 2025, katuwang ang mahigit sa 16,000 pwersa mula naman sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Mayroon pang mahigit 45,000 force multipliers na aagapay sa mga law enforcers na binubuo ng mga barangay tanod, radio group, NGOs, volunteers at iba pa. Bagamat wala natatanggap na banta sa seguridad, sinabi ni Nartate sa patuloy sila makikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa bago, habang at matapos ang okasyon. Tatagal ang heightened alert status ng PNP hanggang sa Nobyembre 3. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maritime Sector ng Department of Transportation o DOTR nagpaalala sa mga karapatan ng biyahero sa dagat. Anumang antala sa mga biyahero, dapat silang maabisuhan. May report si Lawrence Tanhoco. Bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos ngayong Undas 2025, pinalalahanan ng Maritime Sector ng Department of Transportation ang mga biyahero sa dagat hinggil sa kanilang karapatan sa oras ng kanselasyon na antalang biyahe o hindi natapos na paglalayag. Batay sa Marina Circular 2018-07, may karapatan ng mga pasahero na maabisuhan sa dahilan ng pagkakaantala o pagkansela ng biyahe, pati na rin sa bagong schedule ng paglalayag. Maaari rin silang humiling ng refund o magpa-revalidate ng ticket ng walang dagdag na bayad. May karapatan din ang mga pasahero sa libreng pagkain, komunikasyon at tirahan habang naghihintay ng rescheduled trip. Kung hindi posible ang libreng akomodasyon, maaaring mabigyan ng katumbas na kompensasyon batay sa presyo ng tirahan. Para sa mga hindi natapos na biyahe, may karapatan din ang mga pasahero na madala sa kanilang destinasyon gamit ang ibang barko o katumbas ng transportasyon. Ang paalalang ito ay bahagi ng kampanya ng DOTR Maritime Sector para matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga Pilipino ngayong Undas 2025. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Environmental group nanawagan sa responsable at malinis na paggunita ng undas. Si Manuel Francisco sa detalye. Nanawagan ng grupong Bantoxic sa publiko, lalo na sa mga bibisita sa mga sementeryo ngayong paparating na undas, na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura at pagpapanatili ng kalinisan bilang paggalang at pagmamalasakit sa kalikasan. Sa mensahe ng environmental group, hangad nila na ang panahong ito ay sumentro sa taimtim na panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay at hindi sa tambak ng toneto-niladang basura sa mga himlayan. Payo ng Bantoxic sa mga Pilipino na iwasan ang paggamit ng disposable at single-use plastics, gayon din ang paggamit lamang ng lead-safe paint sa pag-aayos ng mga puntod tungo sa toxics-free at waste-free na paggunita ng undas sa 2025. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Bureau of Treasury mas pinaigting ang kolaborasyon sa World Bank at International Monetary Fund upang higit pang patatagin ang pamamahala sa pananalapi ng bansa. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Mas pinaigting ng Bureau of Treasury ang pakikipagtulungan nito sa World Bank at International Monetary Fund upang higit pang patatagin ang pamamahala sa pananalapi ng bansa at mapalakas ang kakayahan sa epektibong pangangasiwa ng utang at operasyon sa pagpupondo. Sa isang pagpupulong sa mga kinatawan ng World Bank, tinilakay ng BTR kung paano may pagpapatuloy at mapapalawak ang suporta sa pamamagitan ng mga makabagong produktong pinansyal na tumutugon sa pangangailangan ng bansa. Iprinisinta ng World Bank ang ilang bagong flexible financing product na makatutulong upang mapahusay ang kakayahan ng pamahalaan sa debt management, fiscal risk management at cash operations. Samantala nakipagpulong din ang BTR sa mga opisyal ng IMF Fiscal Affairs Department at Institute for Capacity Development upang pag-usapan ang mga inisyatibang naglalayong palawakin ang kapasidad ng bansa sa pamamahala ng utang, pagsusuri ng fiscal risk at pagpapahusay ng cash operations. Ang patuloy na strategic partnership ng Bureau of Treasury sa World Bank at IMF ay patunay ng masiglang hakbang ng Pilipinas tungo sa mas matatag na sistemang pampinansyal at mas maayos na ugnayang pang-ekonomiya sa pandaigdigang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Committee on Basic Education and Culture Chair, welcome ang pagiging ganap na batas ng Lifelong Learning Development Framework Act. Balita mula kay Kathleen Forbes. Welcome para kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo ang pagiging ganap na batas ng Lifelong Learning Development Framework Act. Diin niya, ang edukasyon ay hindi lang sa mga classroom kundi habang buhay. Layunin ng LLDF na itaguyod ang functional literacy sa lahat ng antas ng lipunan at isulong ang inclusive learning sa buong education system. Sa parang ito, magtutuloy-tuloyan niya ang training at skills development ng mga Pilipino anumang edad o antas ng buhay para makasabay sa makabagong teknolohiya. Bubuhayin din ito yung pagkatuto sa pamilya at komunidad at workplace. Palalawakin din ang paggamit ng modern learning technologies, sisiguruhin ang kalidad ng edukasyon at higit sa lahat, magkakaroon ng kultura na nais matuto habang buhay. Pinalalakas din ito ang papel ng Philippine Qualification Framework National Coordinating Council upang tiyakin na ang bawat LGU, paaralan at institusyon ay may direksyon tungo sa accessible, inclusive at quality learning para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news sa Tabayanan, ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology.
ID para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Upang magamit sa mabilis na pagresponde, 6 na motorboats ipinamigay ng lokal na pamahalaan sa mga island barangay sa Dagupan City. Si Verna Beltran Adaba ng RP Dagupan sa balita. Anamiran Balon Motorboats opisyal ya initer na sa local government unit na syudad na Dagupan at Pigaran Barangay Kabyangan la so Barangay Lumboy, Salapingaw, Pugaro, Kalmay, untan tumat so Barangay Ilog City Agriculture's Office, dinauluan ng Mayor Belen Fernandez and Vice Mayor Brian Cua so agawan turnover, gatmaya distribusyon na pakasilan so kaligtasan tan serbisyo publiko na Saray Island Barangay sa usa rin yan pang ipatnubang tan pansundo at sari manaaral, untan tumat maples siya panresponde sa insidente o arumniran emergency. Unong ad impalapag ng Fernandez, imbagato niya na walay sarili lan motorboat bawat island barangay, engkwanto na paraya at kaligtasan, serbisyo tan pamilya Dagupeño. Unong ni LGU, agaw sabit lang proyekto, lapod tulong na sa isang gunang panglunsod na dadauluan ng Vice Mayor Cua tan sa New Majority Council, kasumpalan niya na inaprobaan niya tampol so annual budget para taon niya 2026. Ilaluan na unsabi suduaran motorboats na inter na LGU na karumanto niya. Unong ni LGU tuloy-tuloy mat so training na sa barangay ya kapasilong ad programang Handa Ka Ba na City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang pantarya at sari kalamidad. Imbaganin ni Fernandez na pagyaman upgrade iri kagamitan tani skills na sari walad barangay tapen akapantarya at antukaman ya sitwasyon. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Food safety kailangan para iwas sakit ayon kay Sanitary Engineer Smith Dawato ng lokal na pamahalaan ng Tabuk. Si Renzi Roaquin ng RP Tabuk sa balita. Maliklikan iti panagsakit manipod kadagiti taroon no pagtalinadan ang nadalos ti panakaisagana kadagitoy. Dahil titiin paganit kat ni Sanitary Engineer Smith Dawaton bayat tinay patungpal nga food safety seminar sa Jai City Hall. Nakikaisalig iti 150 nga food workers kan handlers dito'y syudad tapno ipakaamu kadakwada iti kinapatag iti nadalus nga taraon amarugyan iti food safety, sanitation kan hygiene nga naadaw manipod iti food sanitation laws. Noon narugit ko na iti lugar nga panginsaganaan iti makan agraman iti agtrabaho kadagitoy, posible iti panakapartuat iti bakterya wenno anyaman nga pathogens. Sigun pa ikin ni Dawaton, adudag iti pagapuan ti makan wenno taraon, manipod balay, restaurants, food chains, school canteen, street foods ken dadumapay. Manipod DZRK Tabuk, Renzi Roaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Department of Social Welfare and Development o DSWD-4A hinikayat ang mga lokal na pamahalaan sa Calabarzon na palakasin ang mga proyekto sa kabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Hinikayat ng DSWD Field Office Calabarzon ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na ipagpatuloy at palakasin ang pagtutulungan para sa pagpapanatili ng mga proyektong itinayo sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Ayon sa pabatid ng tanggapan, ginawa ni DSWD-4A Assistant Regional Director for Operations Myla Gatchalian ang nasabing panawagan sa isinagawang kabuhayang pangmatagalan kaunlaran ng bayan Knowledge Sharing Conference sa Santa Cruz, Manila. Ayon sa DSWD, mahalaga ang papel ng mga LGU sa pagpapatuloy ng mga kabuhayang ibinigay sa mga benepisyaryo upang manatiling operational ang mga ito at makatulong sa pag-unlad ng kanilang pamilya at komunidad. Sa ilalim ng SLP, ang DSWD ang nag-oorganisa at nagsasanay sa mga samahan ng mga benepisyaryo at nagbibigay ng seed capital fund para sa kanilang mga negosyong pangkabuhayan. Katuwang dito ang mga LGU sa pagsubaybay at pagbibigay ng karagdagang suporta tulad ng pagsasanay at tulong sa marketing. Kabilang sa mga kinilala sa naturang komperensya ang LGU Real Quezon at Mataas na Kahoy, Batangas dahil sa kanilang mga inisyatibang tumutulong sa pagpapanatili ng mga proyektong pangkabuhayan. Mula sa Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Cebu, El Nido, Palawan, daily flights nagsimula na. Magulat si Lizel Pilapil ng RP Palawan. Ag-umpisa rin dating petsa 26 Oktubre ang diretsong biyahe alin Cebu Papakon sa munisipyong El Nido, Palawan, paagi sa Cebu Pacific. Iglalaiman ang paagi digi ay magabaskeg ang lokal nga turismo nga makakatabang da sa pagkapapakaayad anang mga parangabuhin ang mga mamaintik nga mga negosyo sa rehiyon. Igsasariganda nga paagi sa Cebu El Nido daily flights ay mas madali ring mapakunan ang mga kilalang tourist destination sa norte ang probinsya ang Palawan nga kakabilangan iyang munisipyo ang San Vicente kung adin ay dito ang pamusong Port Barton ig malabeg nga baybayin. Magiging madali ra daggi ang pagbisita sa mga kilalang parasyaran iang Taytay, Igrohas nga kano lamang ay ag-abri rinda andang Islang Island Hopping Tours. Alin digi sa Radyo Pilipinas Palawan, ja si Lizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Calbayog bumuo ng Task Force Undas 2025. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Formal na nga ginbug-os ang gobyerno lokal sa pagpamuno ni Mayor Raymond Uy ang Task Force Undas 2025 durante san meeting kasan Kulop sa pagandam san pag-obserbar san kalagkalag agud masiguro ang katalawasan ug kahapsay san mga sementeryo, terminal nga iba pa nga pampubliko nga lugar. Kalakip sa task force ang mga tinaglawas matikang sa law enforcement, health services, disaster response nga iba pa nga ahensya agud magkaurusa sa operational plans ngan public advisories. Ginhatagan doon ni Mayor Uy ang importansya san temprano nga pag-andam ngan pagpubligay san mga ahensya para mapabilin ang tradisyon ngan masiguro ang katalawasan san mga kalbayugnon nga mga mabisita yan nga kalagkalag 2025. Samtang padayo naman ang pagkampanya sa mga otoridad nga sumunod ang publiko sa ginpagawas nga guidelines ng PNP ngan LGU Calbayog para sa manilampuson ngan mahimya nga pag-obserbar san undas sa syudad san Calbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga atleta at coaches ng Tandag City na lumahok sa 2025 Batang Pinoy Games nakatanggap ng meal allowance mula sa lokal na pamahalaan. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag.
Nagtunol ang lokal nga pagamahanan ning syudad sa Tandaga pinagi sa City Mayor's Office og meal allowances ngadto sa delegasyon nga nagrepresentar ning syudad sa gipagawin karon nga 2025 Batang Pinoy Games dito sa General Santos City. Mukabat sa 39 ka mga atleta og 11 ka mga coaches ang nakadawat sa maong cash allowance. Mapasalamaton si Mr. Marlon Balansag, ang head sa delegasyon ngadto sa city government sa ilang magkanunayon og hugot nga pagsuporta sa mga inisyatiba alang sa pagpalambo sa sports sa syudad. Kini nga inisyatiba nagpakita sa lig-on og walay hunong nga dedikasyon ni City Mayor Roxanne Pimentel sa pagpalig-on sa kabatan-unan nga mga atleta sa syudad og sa pagpromote sa lokal nga mga programa sa sports isip kabahin sa iyang administrasyon nga nakatutok sa holistic youth development. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dalawang barangay sa Sulu pasok sa Search for Model Barangay 2025 ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG BARM. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Hulo. Duwang halom sinupat nga to 10 barangay habinaybayan si Lupasug, inapi para search for model barangay at SMB. Mapos piyaw nin assessment iban evaluations in regional assessment teams sa nakalabay adlaw yaon. Banga dunon kan OIC Provincial Director Emily Kadiri, si Minister of Interior and Local Government Sulu Field Office, barangay Tando Patong sina Mainbong, iban barangay San Raimundo Sinhulo, inakapa sa qualification para taon-taon prestigious search ni sin MILG abang sa Moro Autonomous Region. Pihatian ni Kadiri siya hambog ka mga prerequisite hasupay makalabod na SMB in suway mang daog na aha Regional Lupon Taga Pamayapa Incentives Award at awa LTEA. Amin na daw hatian sinadua na sabot amin na barangay. Banga tumtumo nakaw na niya nakatayma sina Sibo Kalaguan. Ina barangay Bilaan Hatalipaw, iban sim barangay Busbos sa Hulo, amin Sibo Ketok-Balan. Sina hanggang milyon pilak bilang prize kanila. Dahil RP Hulo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Iligan naglabas ng paalala sa mga residente para sa pagunita ng Undas 2025. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Ang lokal nga pagamhanan sa Iligan niluwat og mga pahinumdum alang sa mga residente sa Dakbayan ato sa Undas Commemoration karong tuiga 2025. Sa ilang opisyal nga social media platforms, gipagawas ang mga guidelines nga nagpahinumdum sa mga residente sa mga angay ug dili angay buhaton sulod sa pipila ka adlaw sa pagbisita sa ilang namatay nga mga minahal. Apilo sab niini ang paghatag og gibug-aton sa pagmintinar sa kalimpyo ug organisasyon sa mga sementeryo. Batas ng paglain-lain sa mga basura ug ayaw ibili ng makalat bisan asa. Sa seguridad, gidasig sa atong mga pulis ang kooperasyon sa tanan, apil na ang mga opisyal sa matag barangay, alang sa luwas ug malinawon nga paghandom sa undas. I-report dayon sa mga otoridad kung adunay bisag unsang dili regular nga kalihukan ug kadudahang mga individual. Dugang pa nila iprioridad ang mga tigulang, bata ug persons with disabilities o PWDs. Samtang gihangyo sa lokal nga pagamhanan sa Iligan nga sundon ang mga lagda sa trapiko sulod sa Dakbayan. Pagpailob sa dagan sa trapiko, ilabi na sa mga karsada, paingon o gawa sa sementeryo. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account,
Panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiteng requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Isang tripartite Memorandum of Agreement o MOA ang nilagdaan ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO kasama ang South Korean firm na Yushin Engineering Corporation at Filipino company na Lords Bridge Resources Corporation para sa pagtatayo ng Kasiguran International Newport. Ayon sa APECO, ang Kasiguran International Newport ay magsisilbing solusyon sa bottleneck na nararanasan dahil sa konsentrasyon ng mga pantalan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan nila ng pantalan na ito, mabubuksan ang trade routes ng bansa sa Pasipiko at mapauunlad ang Eastern Corridor ng Luzon. Salig sa kasunduan, pangungunahan ng Yushin Engineering ang pag-update sa 2011 Korean Export-Import o KEXIM Bank Feasibility Study para sa technical, financial, environment at social aspects ng port project.
Magsisilbi namang developer at funding coordinator ang Lords Bridge Resources na siyang makikipag-usap sa Korean at international financial institutions habang magbibigay naman ng mga polisiya, logistical at data support sa pag-aaral ang APECO. Sa 2011 feasibility study ng Kexim Bank, tinukoy nito ang Bangas Point sa Kasiguran Bay bilang ideal na pagtayuan ng pantalan dahil sa lalim ng katubigan dito at natural na proteksyon mula sa banta ng mga bagyo. Tinataya ng APECO na abot sa 4.7 billion pesos ang kakailanganin para sa pagtatayo ng nasabing pasilidad sa kasiguran. Kapag naging operational, inaasahang makapag-accommodate ito ng lampas sa 1 milyong toneladang cargo kada taon at magsisilbing logistics backbone ng APECO Freeport. Magkakaroon ng 3 phases ang nasabing proyekto at target na makumpleto ang konstruksyon sa 2030. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, lumago ng 14% o 40 billion pesos ang consolidated core net income ng Meralco nitong Setyembre. Sa inilabas na disclosure ng Electric Distribution Company, iniulat nito ang 55% na pag-angat ng kanilang distribution utility business hanggang nitong katapusan ng nakaraang buwan, dahilan para sumampa ito sa 21.9 billion pesos. Sinundan naman ito ng power generation na umakyat ng 37% para matamo ang 14.7 billion pesos, habang ang retail electricity supply at non-electric business ay tumaas ng 8% o 3.4 billion pesos. Sa kabila ng pagtaas sa kanilang distribution utility business, mas binigyang diin ng Meralco ang naiambag ng kita mula sa liquefied natural gas, partikular ang pagpasok sa reserve market ng Chromite Gas Holdings Incorporated at Pacific Light Power Private Limited. Buhat sa magandang performance ng kanilang power generation business at tuloy-tuloy na paglago ng kanilang core distribution business nitong Setyembre, tiwala si Meralco Chair Manny V. Pangilinan na kaya nilang maabot ang 50 billion pesos na core profit sa pagtatapos ng taon. Anya ang inisyong rate adjustment policy ng Energy Regulatory Commission para sa private distribution utility at ang napapanahong implementasyon ng first regulatory period ay titiyak sa kanilang full-year core profit target. Kinilala rin ni Pangilinan ang importansya ng pagkakapasa ng Philippine Nuclear Energy Safety Act na anya'y sumasalamin sa strong commitment para sa pagsulong ng nuclear energy development sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na itutuloy ng local carriers ang hiling nilang terminal enhancement fee sa kanilang mga pasahero. Ito ang binanggit ni Civil Aeronautics Board o CAB Executive Director Carmelo Arcilla nang matanong sa proposal ng local airline companies para maibsan ang tumaas na operational expenses sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Arcilla, isinantabi na ng local carriers ang nasabing plano at maaaring kinokonsidera ang iba pang opsyon para solusyonan ang mataas na singil sa NAIA. Anya, may karapatan ng mga carrier na magdagdag sa kanilang fare lalo kung tumaas ang operating expenses sa nasabing paliparan. Matatanda ang humihingi ng approval sa pamahalaan ang mga domestic airline company para mangolekta ng bukod na terminal enhancement fee, singil na hindi nakapaloob sa base fare at naka-itemize sa resibo ng kanilang mga pasahero. Na-request ito ng local carriers simula nang magpatupad ng taas singil sa landing, take-off at iba pang fees ang bagong private operator na New NAIA Infra Corporation noong nakaraang taon. Bukod sa local airlines, sinabi ni Arcilla na nagpahiwatig din ang foreign carriers ng paniningil para sa terminal enhancement fees, ngunit hindi na ito itinuloy lalo't wala naman silang formal na aplikasyon para rito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pinabulaanan ng e-wallet platform na GCash na nagkaroon ng data leak sa kanilang sistema. Sa isang social media post, sinabi ng GCash na fake news ang napaulat ng mga nanakaw na impormasyon mula sa kanilang customer, lalo't hindi nila ito tugma sa impormasyon ng mga GCash user. Pagtitiyak ng e-wallet platform, katuwang nila ang Bangko Sentral ng Pilipinas, National Privacy Commission o NPC at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa pagsigurong protektado ang data ng kanilang users. Siniguro rin ito na ligtas ang pondo o pera ng kanilang mga customer na gumagamit ng kanilang platform. Ginawa ng GCash ang pahayag matapos mag-viral ang isang social media post na nagsasabi na ilan sa mga user ng platform ay nakompromiso ang mga personal na impormasyon at kasalukuyang available sa dark web. Agad nagsagawa ng investigasyon ang NPC hinggil sa nasabing post at hiningan ng paliwanag ang GCash. Hinikayat din ng komisyon ang publiko na palagiang maging listo sa mga transaksyon online at tiyaking regular na napapalitan ang mobile pins at password upang maiwasan ang pagkakompromiso ng e-wallet accounts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, lumalabas na recycled data ang umano'y data leakage sa GCash. Ito ang initial assessment ng CICC matapos na makipag-ugnayan ang Cybercrime Investigation Office nito sa e-wallet platform. Ayon sa CICC, ang kumakalat na impormasyon hinggil sa nakompromisong account ay dati na at pinalalabas na bagong data breach. Lumalabas din nila sa dataset na tinutukoy ay hindi nanggaling sa sistema ng GCash, posibleng indikasyon na walang nangyaring data leak. Para makasiguro na walang nakompromisong impormasyon, nagpahayag nila ng kahandaan ang GCash para sa isang system check. Kasabay nito, tinutukoy na rin ng CICC ang posibleng individual o grupo na posibleng nasa likod ng insidente maging augnayan nito sa naunang cyber incidents. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Oktubre 29 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 10 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 45 pesos and 69 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 33 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 61 centavos sa Hong Kong dollar, 78 pesos and 50 centavos sa United Kingdom pound, 68 pesos and 87 centavos sa palitan sa euro, 42 pesos and 38 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 76 centavos sa Saudi Arabian Riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Ipaliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, update na muna tayo sa Asian Youth Games. Nadagdagan pa ang medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Asian Youth Games sa Bahrain buwat sa podium finish ng Filipino youth athletes sa swimming, weightlifting at boxing. Sa swimming, nakuha ni James Ray Agido ang silver finish sa boys 100-meter butterfly nang makatapos ito ng 55.11 seconds. Pangalawa sa gold finisher na si Mohammadi Gholami ng Iran na lumistan ng 54.75 seconds. Bigo na itong makakuha ng medalya sa 50-meter butterfly event matapos na magsettle lamang sa 7th overall. Samantala sa weightlifting, 2 medalya ang nasungkit ng Zamboanga native na si Jody Peralta matapos makuha ang silver at bronze sa girls 53 kg event. Una nitong nakamit ang pilak nang bumuhat ito ng 87 kg sa snatch habang tanso naman sa clean and jerk matapos na makapaglift lamang ng 100 kg. Dahil sa 2 medalya ni Peralta, 5 medalya na ang ambag ng weightlifting team sa kabuang medal haul ng bansa. Sa boxing naman, tuluyan nang natapos ang kampanya ng Filipino boxer na si Leomar Lobrido nang magsettle lamang ito sa bronze kontra Abdugani Yorkinjonov ng Uzbekistan. Nabigong makasampa sa finals ng 46 kg event ang 16 anyos na si Lobrido nang madominan ng Uzbek opponent partikular sa precise na counterpunch at kabuoang kontrol sa laban. 5 judges ang pumabor kay Ron Kinjonov dahilan para rito maibigay ang ticket sa gold medal bout. As of October 28, nasa pang-siyam na spot ang Pilipinas sa medal tally, tanga na ng 6 na ginto, 7 pilak at 8 tanso. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula sa Asian Youth Games, update naman tayo sa preparasyon sa SEA Games. Pinangalanan na ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang 20 manlalaro na bubuo sa Alas Pilipinas Pool at siyang papalo sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games. Sa listang isinumite ng PNVF sa SEA Games Organizing Committee, pasok sa magsusuot ng Philippine uniform sina Gia Morado, Julia Coronel, Mars Alba, Justin Jasareno, Don Macandili Katindig at Jen Nierva. Included din sa pool sina Kat Tolentino, Leila Cruz, Alaysa Solomon, Eya Laure, Vanessa Ganler, Shaina Nitura, Belia Belen, Alea Malaluan, Angel Canino, Del Palomata, Thea Gagate, Fifi Sharma, Arnie Provido at Madi Madayag. Ang 20 manlalaro na mga galing sa Premier Volleyball League at UAAP ay personally picked ni Brazilian head mentor Jorge Edson Sousa de Brito. Sisimulan ng alas ang kanilang training mula November 15 hanggang 30 sa Japan o Taiwan bago tumulak pa Thailand para sa regional meet. Target ng Filipina Netters ang gintong medalya sa indoor at beach events ng volleyball. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, may bagong role sa boxing scene ang dating 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao. Ito'y matapos na maitalaga ng International Boxing Association o IBA bilang vice-presidente nito. Ayon sa IBA, makakatuwang ni Pacman sa pagtataguyod ng misyon ng sports body ang Kremlin-linked president na si Umar Kremlev. Sa pagtutulungan ng dalawang opisyal, isusulong ang pag-develop ng mga athlete-first program na siyang magpapalawig sa mga oportunidad ng mga boksingero. Sa pahayag ni Pacquiao, kinilala nito ang visionary leadership ni Kremlev at masayang tinanggap ang pakikibahagi sa misyong sisiguro sa pangarap ng bawat boksingero sa buong mundo. Tiniyak ng veteranong boxer na magsusumikap ito sa pagbibigay tulay sa bawat amateurs at professionals maging sa henerasyon at kultura. Ang IBA ay dating kilala bilang Amateur International Boxing Association o AIBA at siyang namamahala sa pagpapatakbo ng boxing sa Olympics dahil sa ilang issue hinggil sa usaping pinansyal, pamamahala at ethical concerns. Pinutol ng International Olympic Committee ang relasyon nito sa AIBA at piniling makipag-tie up sa World Boxing. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa boxing pa rin, kapanapanabik na bakbakan ang inaasahan sa Smart Araneta Coliseum ngayong gabi buhat sa ikalawang edisyon ng Thrilla in Manila. Sa main event ng Thrilla in Manila 2, didepensahan ni WBC Strawweight Champion Melvin Jerusalem ang kanyang titulo kontra rising star ng South Africa na si Siyakolwa Kuse. Bukod kay Jerusalem, inaabangan din sa undercard ang sagupaan ng Ifugao native na si Carl James Martin laban sa Thai boxer na si Aran Dipaen, ang title defense ni WBC International Middleweight Champion Yumir Marshall versus Eddie Colmenares ng Venezuela at ang title match sa pagitan nila Arvin Magramo ng Parañaque at Berlan Robles ng Cebu. Kapalob din sa event ang WBC International Flyweight bout sa pagitan nina Albert Francisco at Ramel Macado Jr. at ang umpugang Roneric Ballesteros at Speedy Boy Acope sa Philippine Youth Lightweight Championship. Ang Thrilla in Manila 2 ay bahagi ng pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ng unang Thrilla in Manila noong October 1, 1975 na highlight ang sagupaang Muhammad Ali at Joe Frazier. Makasaysayan ang bakbakan ng dalawang heavyweight fighters lalo't ito ang sumelyo sa kanilang matagal ng tunggalian. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga may init na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Bulong-bulungan ngayon ng mga kamosa natin sa social media ang umano ay closeness ng kapamilya actor na si Enrique Hill sa content creator na si Andrea Brown. Muli na naman niyang umiingay ang pangalan ng binata matapos ang huling pagkakaintriga naman sa kanila ni Frankie Russell. Nagsimula ang mga espekulasyon patungkol sa posibleng relasyon ni Enrique at Andrea matapos ibahagi ng isang anonymous na tagahanga ng aktor sa X na dating Twitter ang mga larawan kung saan makikitang magkalapit ang dalawa. Sa isa sa mga larawan, makikita si Andrea na nakasandal sa balikat ng binata habang tila nakaupo ito sa kanyang kandungan. Meron ring mirror selfie ang dalawa. Meron din namang video kung saan nakunan si Enrique at Andrea na sumasayaw sa ilang kwarto. Samantala, mapapansin naman ang screenshot sa naturang post ng isang babae na nagsasabing siya ang ina ni Andrea at nagsabing 17 years old pa lamang umano ang kanyang anak. Chika pa ng fanay, noong June pa raw nagsimulang mag-usap sina Enrique at Andrea. Quote-unquote, Ken and Andrea Brown have been in contact since June and they have been meeting up regularly this month. A few weeks ago, they had a staycation at the farm Batangas with Ken covering all the expenses. He's also offering her a role in a project he's producing. Yan ang saad ng fanay sa naturang post. Mapapansin rin na nakafollow sina Enrique at Andrea sa isa't isa sa kanilang TikTok accounts. Samantala, wala pa namang pahayag ang dalawa hinggil sa tunay nilang relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, full of love ang mensahe ng TV host actress na si Carla Estrada para sa kanyang anak na si Lela Ford. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi niya sa isang video clip kung saan mapapanood ang emosyonal niyang bunso na nag-open up sa kanyang kapwa housemates. Si Lela na bunsong anak ni Carla ay kasalukuyang nasa loob ng bahay ni Kuya bilang isa sa mga kapamilya teen housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0. Sa naturang episode ay nagbahagi ang mga housemate ng kani-kanilang
multo ng kahapon o mga experience sa buhay. Dito ay naging bukas ang bunso ni Carla patungkol sa kanyang mga achievements sa buhay. Lumuluhang sabi ni Lela, quote-unquote, "Ayoko lang na nasa shadow lang ako palagi ng family ko. Honestly now, hindi ko rin ine-expect na mapupunta ako dito sa PBB kasi somehow may maipagmamalaki na rin ako sa mga tao. Ito na yung achievement ko." Ibinahagi nga ni Carla ang naturang video sa kanyang Facebook page. Kalakip ang mensaheng, quote-unquote, "Kahit saan ka man anak makarating, kahit wala ang lahat ng ito, wala kang dapat patunayan kanino man anak kundi sa sarili mo. Ipagmamalaki ka namin anak araw-araw." Aniya, bawat tao ay may sariling spotlight na naghihintay lamang ng tamang panahon para sumindi. Quote-unquote, "Lahat ay may sariling spotlight na naghihintay sumindi at ang sayo ay malapit na. Enjoy the ride anak, asahan mong may mga balakid pero lahat ay may magandang bukas na nag-iintay. Laban le, marami o pwede kang magkamali at wala namang perfect na tao. Importante, alam ko at kilala namin ang kabutihan ng puso mo. Excited na akong makita nilang lahat yon anak." Yan ang sabi ni Carla sa kanyang anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, na i-call out pala ng content creator at talent manager na si OG Diaz ang social media personality na si Sasa Girl matapos murahin nito ang Movie Television Review and Classification Board o MTRCB. Naging emosyonal kasi si Sasa nang malamang binigyan ng rated X ng MTRCB ang pelikula nilang Dream Boy na tumatalakay sa buhay ng isang trans woman. Isa ang Dream Boy sa 7 entry sa kauna-unahang Cine Silip Film Festival ng Viva Entertainment na nagtapos kahapon. Ito'y pinagbibidahan ni Tony Labrusca at EJ Halyurina with the special participation ganitong si Sasa Girl. Na ex ito ng 2 beses sa MTRCB hanggang sa nabigyan ng R18 classification matapos muling i-edit ang pelikula kaya naipalabas na rin ito sa mga sinehan at in fairness, malakas naman ito sa takilya. Sa nakaraang episode ng Showbiz Updates YouTube vlog ni Mama Ogs, sinabi ng online host na hindi siya pabor sa ginawang pagmumura ni Sasa kahit marami ang pumuri at humanga sa kanyang ginawa. Quote-unquote, "Hindi ako sang-ayon sa pagmumura. Maaring sa mga naroroon o sumusuporta kay Sasa, okay yun, pero sa paningin ng mas nakararami, hindi maganda." Yan ang paliwanag ni OG. Sabi pa nga niya, quote-unquote, "Siguro okay yon sa inyong mga naroroon pero sa mga nakakapanood o makakapanood, hindi. Kasi bilang bahagi ng LGBTQ community, parang hindi natin pwedeng daanin sa ganun na tatalak na lang." Katwiran pa ni Mama Ogs, quote-unquote, "Kaya nga may censorship at classification system para pangalagaan ang manonood, lalo na ang mga bata. Hindi basta-basta lang binibigyan ng X-rating ang isang pelikula. Ikaw kaya ang umupo riyan, kaya mo bang sabihin PG o G lang yan?" Nagpahayag naman ng katuwaan ang buong produksyon ng Dream Boy dahil sa pagbibigay ng R18 rating ng MTRCB sa kanilang pelikula. Nagpasalamat din ang direktor nitong si Rodina Singh sa lahat ng sumusuporta sa pelikula. Quote-unquote, "Thank you everyone for believing in the politics of our film. Masakit na kailangan nating mag-adjust pero sigurado tayo hindi pwedeng hindi sinehan. Salamat o hindi sinehan. Salamat sa pagsama sa aming laban." Yan ang nakasaad sa expose ng Dream Boy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast at sa ating pong mga OJTs galing sa Technological Institute of the Philippines. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.